kultura at musika, kinag-isa. Tinawag siyang Sandata. It features the works of the artist Lirio Salvador. Yung mga objects na naka-display dito, they're like the weapons of the artist to express his creativity. Instrumentong bunga ng eksperimento. Napaka-interesting niya and sparkly. Everyday objects, halimbawa ito, kutsara sa bahay, pantakip, tapos nagawa ng artist na isang magandang work of art. Kakaibang instrumento, bunga ng malikhaing imahinasyon ni Lirio Salvador. Tapok natin ngayong gabi, ito po si Paring Ray. Mga kasangkapang patapuna, muling binuo at naging obra maestra. Ako naman ang inyong kasangga, J.R. Langit. Ang lahat ng yan ngayong gabi sa ating Kasangga Mo Langit. Si Lirio Salvador ay tinuturing na isa sa mga namumuna sa pagpapakilala ng sound art sa ating bansa. Ang kanyang kontribusyon sa larangan ng sining itinampok sa exhibit. Sino magkakala na ang simpleng kasangkapan tulad ng kutsara at bicycle parts ay maaaring maging instrumento sa paglikha ng musika? Para sa sound artist na si Lirio Salvador, hindi ito imposible. Patunay rito ang kanyang obra maestra na itinampok sa isang exhibit sa UP Vargas Museum. Kasama ang tagapangasiwa ng museum na si Ryan Reyes, ipinakita niya sa aming grupo ang produkto ng malikhaing imahinasyon ni Lirio. Ano yung naiiba dito sa exhibit na ito kumpara sa mga karaniwan natin nakikita instrumento? For one, yung mga instrumento dito ay interactive. So yung mga bumibisita rito, hindi lang nila tinitingnan yung mga instruments, pwede rin nilang i-play. Okay, so in that way, parang mas nagiging holistic yung experience. Hindi lang sila nakatayo, tapos tinitingnan yung mga artworks. Pangalawa, maganda rin yung mga objects na nakikita dito kasi hindi siya katulad ng ibang musical instruments na nabibili natin. Kasi gawa siya sa iba't ibang materials. Tapos yung mga materials na yun, usually nakikita lang natin sa tabi-tabi. Halimbawa, mga spoons, mga bicycle parts, yung mga bagay na patapon na usually pwede nating makita sa mga junk shops. Bukod pa rito, ang mga instrumentong ito mismo ang ginamit sa pagtugtog ng bandang elemento na binuo ni Lirio. Kasi ito sa mga instrumento na gamit elemento nung nagsisimula pa lamang yung inyong banda. Yun nga, ito yung isa sa mga unang instrumento. Mga classic na to parang 2000 pa to. So, ganun rin, ang pangalan rin niya, parang bass Sandata. So, ito. Nung una kasi mga ginagamit, mga galing talaga sa mga junk. Yung gamit din na hawak namin is hindi naman talaga katulad ng regular na gitara. So, nag-experiment din kami kung paano namin patutunogin yung mga instrumento namin. At paano naiiba itong inyong grupo kumpara sa ibang mga banda? Siyempre, yung unang-unang kaibahan, yung mga instruments na ginagamit namin. Tapos, the same time, yung way of playing kasi namin mostly improvisational kami. So, ibig sabihin, pag tumugtog kami ngayon, mamayang konti lang, din na namin mauulit yung tugtog namin ngayon. So, parang palaging bago. Hindi lamang sa itsura ni iba ang mga likha ni Lirio, kundi maging sa uri ng musika na kanyang tinutugtog, kakaiba rin ang kanyang estilo. Bukod sa simpleng paghahangad na magkaroon ng sariling musical instrument, umusbong ang pagkamalikhain sa katauhan ni Lirio. Saan niya kaya nakuha yung concept ng ganitong klase ng paggawa ng instrumento? Well, I think nagsimula ito nung teenager pa siya when he improvised his very first
musical instrument. So siguro out of necessity na rin because it's expensive to buy a new musical instrument. So he used his ingenuity and creativity para magkaroon siya ng musical instrument na hindi naman siya gagastos ng ganon. Dahil dito, kinilalang sound art bilang panibagong kategorya sa larangan ng sining. Ano ba yung sound art at kailan ba ito nagsimula sa Pilipinas? It's one of the newer and more contemporary forms of art. Kumbaga parang yung sound, yun yung ginagamit niya to stimulate the viewer. In the same way na halimbawa yung painting, visual naman yung ginagamit niya. So isa si Lirio Salvador sa mga pioneers ng tinatawag nating sound art. Tunghayan sa muling pagbabalik ng Kasanggabong Langit. So kumbaga yung mga pupunta dito, pwede rin lang i-play yung instrument. Hindi lang nila tinitingnan. Mga kasangkapang patapuna, nagsilbing instrumento, nakakalika ng iba't ibang tunog at musika. Mula nang buksan ng exhibit na pinamagatang Sandata sa UP Vargas Museum, nagkaroon ng pagkakataon ng lahat na makita ang mga ipinagmamalaking likha ni Lirio Salvador. Ryan, isa ito sa mga artwork ni Mr. Lirio Salvador. Paano ba ito gumagana? Okay. So kung makikita natin, meron siyang strings dito. So parang guitar. But at the same time, pag hinawakan mo yung ibang parts niya, merong naproduce na sound. So kumbaga pwede kang mag-improvise while playing the instrument. Ayan, Sandata ni Lirio, ni Shiva. So bali yung mga works dito, may old works, meron ding new works. So ilan lang to dun sa mga ginagawa ni Lirio Salvador. Merong stainless steel pipes. Ito naman, yung pinaka-form niya, nakuha sa isang traditional Indian instrument, yung sitar. So, ayan, yung ginamit niya dito, bowl. Tapos, ito naman, yung sa pinto or sa cabinet. Ayan. Oo, yung handle niya. So, pinagkabit niya yung dalawang bowl para magkaroon ng parang bilog dito sa ilalim. Ganun kasi yung sitar. May parang hollow na pabilog. And it's also a string instrument. Halos 20 taon ang ginugol ni Lirio sa pagbuo ng kanyang likhang sining. Bakas rito ang pagiging pulido at malikhaing yari ng mga instrumento, bagay na labis na hinangaan ng mga dumalo sa exhibit. Ano ba yung first impression mo dito sa gallery? Napaka-interesting niya and sparkly. Kasi parang everyday objects, halimbawa ito, kutsara sa bahay, pantakip, tapos nagawa ng artist na isang magandang work of art. So yung iba't ibang parts, may iba't ibang sound. Ano ba ito? Iba yung sound niya dito. So yung mga sound artists kasi, ginagamit rin nila yung technology to produce different sounds. So habang pwedeng halimbawa pag nagpe-play sila dito, ayan, tapos parang improvisation, ganun. Bagamat wala si Lirio upang saksihan ng exhibit ng kanyang mga likha, patuloy namang itinataguyod at ipinagmamalaki ng kanyang mga kasamahan sa bandang Elemento ang kontribusyon nito sa larangan ng sining. Kamusta may kanyang kalagayan? Si Mr. Lirio Salvador ay nakalabas na sa ICU because of that unfortunate accident that happened noong December 30. But I think he's still unconscious. So hopefully magtuloy-tuloy yung recovery niya. Ito bang exhibit na ito tribute para sa kanya? Or pero alam niya ba nung ginawa ito? Actually, plinano na tong exhibition bago pa man naganap yung accident. So, nakalinya na talaga to, kumbaga. But, hopefully, through this exhibition, parang maging aware yung mga tao dun sa mga works ni Lirio Salvador. And currently, kasi yung mga kaibigan niyang artist, may mga effort din to raise funds to pay his hospital expenses. So, para mag-create na rin ng awareness, timely na rin dun sa nangyari.
Gayunpaman, ang mga paghangang ipinamalas ng mga nagsidalo sa exhibit ay hindi nasaksihan ni Lirio dahil sa kasalukuyang kalagayan nito. Kaya lang naman siya wala dahil nagpapahinga siya sa ospital. Pero diretso pa rin. Saka ina-acknowledge pa rin namin na sa kanya lahat galing yan. Sa paanong paraan ba makakatulong sa pagpapayaman ng kultura, music industry, itong mga works ni Mr. Ni Lirio Salvador. Makita talaga natin dito yung talent ng mga Pilipino na kahit mga simpleng bagay, pwede nating magawa into an artwork. All we have to do is to put in our imagination and creativity to come up with something new, like the works of Lirio Salvador.